Program host, si Milky Rigunan sa Issue Pambayan. Happy New Year! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Humahabol po si Manang Milky. Abay, medyo na traffic lang. Pero ako po muna yung pansamantalang makakasama sa Isyong Pambayan. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Mamaya tatanungin natin yan dahil mamaya may makakausap, may makakapanayam si Manang Milky, diba? Tatanungin din natin to mga nakikita natin sa social media kung totoo ba to. Pagka gusto mo daw gumanda ang iyong love life o gusto mo magkaroon ka ng love life, pagsapit ng bagong taon, doon ka daw sa ilalim ng lamesa, kumain ka daw ng grapes. Diba, ubas? Mamaya tatanungin natin kung totoo yan. Sa atin pong pagbabalik, na makakasama na po natin si Manang Milky Rigunan. Oras sa buong Pilipinas, alas 8:28 ng umaga. Salamat kay Wina. At tulad naman po ng ating naipangako at kapag ganito mga petsa na malapit ng magbagong taon, ay kamusta po pala ang inyong pagdiriwang ng Kapaskuhan? Ang tanong ngayon, alam ko interesado kayo dito sa topic na ito kada taon. Bago matapos ang ating taon ay ito sa mga binabanggit at syempre tinatalakay po sa mga programa. At tulad po ng dati, syempre walang iba ang ating pong suki. Dito po sa Isyong Pambayan, Attorney Nick Nangit. Attorney Nick, magandang umaga. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, Milky, and a Happy New Year sa lahat na nakikinig dito sa Isyong Pambayan. Ayun, syempre, ikaw ang aming suki. Nag-guest ka ba kahapon kay, Oh, yes. kay CBC? Yes. Oo. Aba? Pero kahapon, of course, yung ating mga kababayan, hindi sila, kumbaga ay na kukontento. Oo. O gusto nilang marinig ulit Tama. yung mga ilan pang mga katanungan kaugnay ng what's in store for us in 2026. Una muna, Attorney Nick, ano ba ang karakter Ayan. ng 2026 Year of the ano ba yan? Okay. Year of the Red Fire Horse. Yan ay magsisimula pa lang sa February 17. Kaya lang, mararamdaman na natin yung transisyon. Kasi lilipat na tayo, papasok na tayo dyan eh. Anong maasahan natin? Una ay ang kalayaan, freedom. Mas malaya tayong kumilos, okay, sa ating mga sariling buhay. Mas malaya rin ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. At saka kasama rin sa kalayaan na yan, yung pagiging innovative. Ibig sabihin, malikhain lahat tayo. Kaya lang, may kasama rin yan yung pagiging mapusok. Kasi ang planetang Mars ay naka-direct motion. Sa astrolohiya, ang ibig sabihin niyan, ang mga tao padalos-dalos, mapusok, mabilis ang panahon na ito. Kaya pag may dumating sa inyong oportunidad, kailangan i-grab na ninyo agad ang mga oportunidad. Huwag niyong palalagpasin. Ayun. Ito yung karakter ng Year of the Red Fire Horse. Yes. Pero di ba yung mga nakikita ko kasi sa mga zodiac sign, Year of the Fire Horse. Yes. Pero may iba-iba palang, meron bang red talaga? O isa lang yon? Oo. Isa lang talaga yon kasi alam nyo, depende sa element kasi ng taon. Ang element na matingkad o yung mararamdaman natin lahat ay apoy, fire. Kaya mangyayari niyan, yung kalooban natin, mapusok, at matitrigger sa atin yung chakra natin, yan yung kulay na nasa likuran natin, kulay pula rin yan. Kaya ang mga sinasabi ng Batsi chart at saka ng astrolohiyang silangan ay kulay pula. Ayun, kulay pula. Yes. So, Year of the Fire Horse. Yes. Syempre, marami ang magtatanong, ano ba ang mga nakikita mo, Nick? Okay. Nararamdaman ngayong papalapit na bagong taon. Kasi may mga binanggit ka dito sa ating programa Correct. last year, December, Yes. na
nung iniisip ko, nagkatotoo rin eh, di ba? Lahat nung ilan mga pagtaya. Ayun, sinasabi ko pagtaya kasi ito po ay ano lang, kumbaga ay prediction. Yes. Tama ba ang term ko doon, Nick? Tama, gabay. Gabay. Prediction, Oo. pangitain. Pangitain. Yes. So anong nakikita mo naman ngayong 2026? Oo. Alam mo, unlike Year of the Snake, kasi patapos na itong taon ng ahas, 2025, mas masigla. Kasi yan ang dala-dala ng mga kabayo Mas masigla kumpara sa ahas na taon. Kaya ang mga tao ay talagang magpupursige at makakapag-isip ng kung ano-ano. At saka maraming madidiscover kasi kagaya ngayon, patapos na yung taon, di ba? Nung dumating itong 3i Atlas na kometa, ang naramdaman natin, sabi ng mga mga siyentipiko na hindi nila inaakala na ang kometa daw ay makakaapekto rin sa mga lindol natin. Di ba dumaan? Tapos napansin niyo, sunod-sunod na ang lalakas na lindol. Oo, yun yung panahon na dumating nga itong kometa. Kaya sabi ng scientifico, ang akala lang natin, yan ay terrestrial. Ibig sabihin sa lupa lang talaga nang gagaling. Pero makakaapekto rin pala maski yung mga galing sa kalawakan. Yun. Kaya yun ang ma-expect natin. Dahil nga apoy, kasama yung pagsabog ulit ng bulkan. Kasama yan. At tapos pagdating sa ekonomiya, ay, alam mo, kung sa Pilipinas ang titingnan natin, hindi maganda. Okay? Kasi nasa tayo Timog Silangan, Southeast. Tapos, pagdating naman sa maraming bagay, kagaya ng negosyo, okay, basta't konektado sa apoy o kaya sa metal, pwede yun. Pwede. Yes. So, okay dun sa mga nagpaplano na magbukas ng kanilang negosyo Tama. for 2026. Yes. So, balikan ko, bago yung interesado yung ating mga kababayan, yung issue ng politika ba magiging matindi? Kasi itong last part ng 2025, grabe ang mga alegasyon Correct. na halos umabot na sa Malacanang. Tama. Sa 2026, ang tanong, may ipapakulong na ba? Napunta sa politics, Nick, no? Okay lang. Alam mo, buong mundo to hindi lang sa Pilipinas. Pagdating sa politika, mas lalong magiging magulo, mas lalong magiging magkakaroon ng pagtatalo. Kasi nga, di ba, pag sinabi mong apoy, pag natitrigger yung chakra natin sa likuran, yan yung kulay na bumabalot sa katawan natin, ay lalong umiigting ang ating pakikipaglaban. Kaya lahat, buong planeta natin, lahat ng mga bansa, talagang isusulong yung nararapat, yung righteousness na sinasabi, isusulong yan. Kaya ang politika natin magiging mas lalong magkakaroon ng pagtatalo. Pagdating naman sa pagkakakulong, hindi pa. Pero may mga mawawala ulit. Oo. Naku, teka naman. Ano yung mawawala? Ano ibig sabihin nun? Alam mo, Kasi may nawala na. Oo, may susunod pa roon. Oo. Tapos meron din yung mawawala sa pwesto. Yan, meron ganon. Dalawang version yan. May mawawala ulit Yes. at merong mawawala o matatanggal Yes, may matatanggal. sa pwesto. Correct. Oo. Matatapos ba ng administrasyon ang termino niya? Alam mo, hanggat, paano natin sasabihin? Kung magbabago para sa kabutihan, pwedeng matapos niya. Pero kung ipipilit pa rin yung dating gawi, ay hindi. Ayan. Yun. Mababalikan natin lahat ng sinabi ni Attorney Nick na yan, ha? Sana wag mangyari yung hindi magaganda. Kasi nabi ni Attorney Nick dahil kapag medyo magulo ang lagay ng politika sa bansa, Correct. ito po ay makakaapekto sa ating ekonomiya. Tama. At makakaapekto sa ating lahat. Hindi ba, Correct. Attorney Nick? Tama. Ang buhay natin, konektado kasi lahat Oo. Ngayon, bago kami mag-pause for a commercial break, ang susunod do naming tatalakayin ni Attorney Nick, alam ko, kayo po ay excited na dahil konti lamang po ang aming oras. Ang gagawin po ni Attorney Nick, kada Yan. zodiac sign. Ano po ba ang maganda at hindi masyadong maganda sa inyo Tama. for the year 2026, year of the Red Fire Horse. Sa pagbabalik po ng isyung pambayan.
Oras sa buong Pilipinas, 8:44 ng umaga. Ako pa rin ho si Milk Rigunan dito po sa Isyong Pambayan. Samahan po ninyo hanggang alas 9. Uy, marami po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. I'm sure lagi nakatutok po sa DCRH. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Ano man pong oras at weather sa mga bansang inyong kinaroroonan. At napag-uusapan ang iba't ibang mga bansa, of course. Gusto kong batiin ang aking mga kapatid at aking mga pamangkin diyan po sa Brisbane at Sydney, Australia. At nanonood si Kuya Robbie. Kailan ka uli babalik dito sa Pilipinas, Kuya Robbie, at sa kanyang buong pamilya? Magandang umaga! Ayan, ang guest ho natin sa mga late tuner, si Attorney Nick Nangit. Attorney Nick, marami ang mga nagtatanong bago dun sa ilang mga zodiac sign, ano ba ang mga swerteng kulay ngayong taong papasok na 2026? Alam mo, magandang tanong yan, ano? 8 ang talagang kulay. Yung suot mo bang yan ay yes. isa sa mga maswerte, Attorney Nick? Kasama, purple. Okay. Ayan. Okay, yung 8 kulay na yan na pwede nyo suotin, mag-mix match kayo ay puti, cream, beige, gold, pink, peach, purple, at saka green. Yan yung 8 kulay na pwede ninyo suotin. Lucky Na colors. swerte. Yes. So walang specific na isang kulay lang for 2026? Yes. Yun nga lang, merong mga specific din para sa mga zodiac signs. Okay, ibig sabihin nung kanina, yung sinabi natin, kung halimbawa kayo ay may isang pagpupulong na pupuntahan, suotin nyo kahit na ano sa nabanggit natin na kulay. Pero kung kayo ay nasa yung zodiac sign niyo, pwede nyo suotin din yung para lang sa inyo. Yung zodiac sign. Yes. Halimbawa, kung ikaw ay Taurus, okay, ang susuotin Inuna mo talaga yung Taurus, ha? Oo, inuna ko talaga ang Taurus. Ang susutin mo, kayo mga Taurus ay, teka, nahanap ko lang, ayun, ay brown. Brown. Brown, oo. So, Napansin ko sa mga binanggit mo, Attorney Nick, na Yes. 8 kulay Yes. na swerte for 2026. Parang mga earth and pastel na colors. Yes, earth and pastel. Alam niyo kung bakit? Kasi, Oo, bakit? Kasi di ba mapusok nga yung taon, kulay pula. Fire kasi is about energy talaga. Oo. Pag nasobrahan ka, pag sobrang apoy, di ba nakakalusaw? Oo, walang red. Yes. Walang red sa binanggit mo eh. Yeah, matutupok ka, di ba? Pero kailangan balansehin kasi alam mo sa Eastern astrology, kailangan balanse lagi. Oo. So, kailangan malumanay. Kaya ang sinusuotin yung mga pastel colors, di ba? Yun ang rason Earth doon. and pastel colors. Yes, earth then is good for fire. Yeah. Ngayon, Attorney Nick, isa-isahin natin ang mga zodiac sign, Okay. mga swerte, at mga hindi masyadong maganda Okay. sa mga zodiac signs. Okay. Ilan ba sila? 12? 12. 12? Yes, 12. 12 zodiac signs for 2026. Ano ang una natin? Okay, unahin natin yung excellent. Okay. Alam mo, ang excellent ngayon, actually, 2 yan eh. Pero nangunguna talaga yung cancer. Mga Cancerians yan, mga pinanganak na June to July, yan. At ang pangalawa ay mga Virgo. Okay. Mamaya explain natin bakit, ano? Oo. Tapos sa mga very good, okay, 3. Yan ay ang Aquarius, January yan. Libra. Okay? And of course, pati Gemini. Okay? Tapos, ang mga medyo sakto lang naman Ayun. ay Scorpio, Capricorn, mga nagbe-birthday ngayon, Capricorn, mga Leo, mga Pisces, Aries, at saka ang Taurus. Okay? Tapos, ang... So, sakto lang yung Taurus. Sakto lang, Okay. oo. Tapos ang medyo maraming pagsubok na harapin Sagittarius. Okay? Ngayon, bakit ito yung mga binanggit natin, ano? Kasi alam mo yung mga planeta kasi ngayon ay magta-transit at ito ay mangyayari parang for the first time in so many years. Okay? So, ano yung mga transits na yan? Ibig sabihin yan, lalagay sila sa mga konstelasyon na magdadala ng panibagong mga kaganapan. Kasi nga sa numerology, 2026 refers to number 1. Pag inad mo yung numero niyan, 2 plus 2 plus 6, 10, di ba? 1 plus 0, 1. New beginnings. So, lahat bago. Kaya nga ito yung oportunidad na magkakaroon tayo ng, o i-grab na natin yung mga oportunidad natin, o kaya
kung mayroon tayong gustong baguhin sa buhay natin, gawin Baguhin na na. natin. Yes. Ayun. Oo. Mhm. So, yun So, ang- anong maipapayo sa mga zodiac signs na yan? Halimbawa, nakikinig po yung ating mga kababayan. Oo. Doon sa very good, Yes. excellent, Yes. hanggang sa hindi masyadong Okay. maganda. Kasi yung mga maipapayo natin, kasi alam mo, mararamdaman natin lahat yung tinatawag na family karma. Aha. Lahat tayo magkakaroon ng parang internalization. Yung isipin natin, bakit tayo ganito? Saan tayo paputungo? May kinalaman ba to sa nakalipas sa ating kabataan? Yun ang family karma. So, marirealize natin na kaya pala tayo ganito dahil sa pinagdaanan natin nung tayo ay bata pa lang. So, ang ibig sabihin niyan, magkakaroon tayo ng pagmumuni-muni. Okay? Para makasulong tayo sa panibagong landas na tatahakin natin, kailangan alamin muna natin yung nakalipas, saan tayo nagkamali, yung bang mga nangyarasa natin ay nakasama o yun ang nakatulong kaya tayo nagiging mas malakas ngayon. Yun. Kaya, ang may papayo natin dahil haharapin natin ang family karma ay kinakailangang wag nating talikuran yung nakalipas, tanggapin natin at isipin natin na yung pa pala ang nag-mold ng ating katauhan ngayon. Kaya tayo ay masigla para isulong ulit ang panibagong landas natin sa buhay. Oo. O kaya naman, kasi binabanggit mo yung family. Yes. Minsan, nakabibigat din yung grudges, yung mga sama ng loob. Yan, oo. Oo, so dapat i-release yan. I-release, tanggalin. Kasi nga, ang planet Saturn ay nasa Aries. So, kailangan i-release mo, tanggalin mo lahat yan. At alam mo, yung mga dating mga bagay-bagay na sa tingin natin totoo, yes, magiging totoo siya. Okay, haharapin talaga natin. Yung mga bagay na, alam mo, may multiple meanings sa buhay natin, ano? Okay, alisin na natin yon. Kasi nga, kailangan yung mga pangarap natin matupad na. Yan ang magaganap sa Year of the Horse. Aha. At ilan pang mga impormasyon sa Year of the Red Wooden Horse? Fire. Fire Horse, sa pagpapatuloy po ng isyung pambayan sa mga late tuner. Ang kasama ko po ngayong umaga, of course, Attorney Nick Nangit. Para po sa mga impormasyon pa rin, ano ba ang, okay, what's in store for us in 2026? Babalik pa rin po ang isyung pambayan. Ang daming commercial ni Engineer Het. Meron bang panibagong bonus uli, Attorney Het? Ay, Attorney Het. Engineer Het? At sa mga mabibitin sa atin pong talakayan. Ngayon, dahil I'm sure ang dami po hindi namin na matatalakay ni Attorney Nick. Ang tabayanan hanggang sa programa naman nila Wina at ni Josa. 10 to 11 ng umaga. Part 2 ni Attorney Nick doon sa mga magtatanong. Pero mayroon kang dalang ano ba yan? Tawag dyan Yes, sa orakulo to. Orakulo. Ito ay orakulo. Ito ay magandang magiging gabay for 2026. So let's say pipili ka lang ng isang number, okay, mula 1 hanggang 5. Tapos bubunutin natin, and then sasabihin ko kung ano yung dapat na babantayan mo o yung gabay mo para sa papasok na taon. Oo. So isa lang. Isa lang, isang Hindi number katulad lang. nung iba na maraming mga pinipili pa. Yes, kasi ito maraming isa lang. Oo, ito isa lang kasi may mga iba-ibang spread eh. Spread kasi ang tawag doon. Yung iba tatlo, yung iba 5, may 7, may 13 cards. Oo. Pero for our purposes, isa lang. Okay? Gabay ito yung mga barahan ng orakulo to. So ito yung magiging gabay nyo for 2026. Ayun. At maraming nakikinig sa atin nanonood, Attorney Nick. wow. Jofel Donato Real. Good morning, Manang Milky from Perth, Australia. Wow. Merry Christmas and Happy New Year. At nanonood sila at nakikinig sa mga sinasabi ni Attorney Nick. Of course, si Robbie, nakikinig sila dyan po sa Brisbane, Australia. Attorney Nick, ano pa ang mga pwede nating malaman ngayong 2026? Okay. Halimbawa, yung tinatawag natin mga lucky numbers. Okay. Ito ay may basehan to, hindi to invento. Base ito sa Batsi chart. Okay, na ginagawa ng mga dalubhasa pagdating sa astrolohiya. Okay, ang mga lucky numbers, ilan to? Yung lucky numbers ba, 6. 1 to 10 lang yan? O ano? Yes. 1 to yes. 10? 1 to 9. 1 to 9? 1 to 9. Kasi Ba't sa wala Batsi yung 10? chart, kasi ang 10 sa numerology is 1 plus 0, balik sa 1. Balik sa 1. Yes, kasi sa totoo lang, 9 lang naman talaga ang numbers natin.
pag tinignan mo kahit anong taas ng number, i-reduce mo siya to a single digit. Okay. Okay. So, anong pinaka... Anim yan. Anim. Anim. Sige. 1, 3, 4, 6, 8, at saka 9. Baka may tumayanan ng loto niyan. Oo, pag nanalo, bahagian nyo naman kami dito. Pag nanalo po kayo, malalaman ho namin, ibabalita namin ho dito. Yes. Pero bigyan nyo naman po ng balato kami. Correct. Pakiulit-ulit, attorney. 1, 3, 4, 6, 8, 9. Wala yung 2 and 7. Wala. Sa Batsy chart kasi, may mga locations yan. Kasi ano yan siyam na kwadrado yon sa Batsy chart. So ito yung mga numero na maganda ang effect sa atin. Samantalang yung 2 at saka 3, 1, ano ba yung mga dito? 1, 5, wala, di ba? Oo. 2 and 7, wala rin. Yes, wala. Yan ay because hindi maganda ang location niya sa Batsy chart. So ang mga magagandang numero ulitin natin 1, 3, 4, 6, 8, 9. Ayan. Pwede nyo na pong itaya sa loto. Ayan. Yes. At bahagian nyo po kami ni Atty. Nick kapag kayo po ay nanalo. Tama. Oo. Ano pa ang mga pwede natin ipaalala? Okay. Ngayong kasi di ba tayo sa pagsalubong ng bagong taon, naku, ang dami natin mga ritual. Ay, oo. Atty. Nick, ano ba ang mga dapat natin gawin? Oo. Unang-una, wag ho tayo magpapaputok Tama. dahil baka ho magkaroon ng aksidente. Yes. At saka- malala pa, baka may mamatay. Correct. Walan ng daliri. Yes. Oo. Tama yan kasi binanggit natin, di ba, mapusok ang taon. Kasama dyan yung pagiging careless. Oo. So, talagang posibleng magkakaroon ka ng mga pinsala pag nagpapaputok ka. Ng mga, lalo na yung mga malalaking paputok, di ba? Ayan. Yan. Ano ba ang mga Ritual. tradisyon natin na pwedeng gawin? Oo. Sa bahay namin, simula nang maliit kami, Oo. ang itinuro lang ng nanay ko, mag-iingay kayo, gamitin nyo yung kaldero. Kami rin. Kaldero, tapos kumuha kayo ng sandok. Yan. At ipokpok nyo, yun ang pinaka-ano namin. Tama. Kami rin. Pinaka-ingay namin. Oo. Wala pa kaming torotot noon, Wala Atty. pa. Nick. Oo. Kami naman may torotot na. Aha. Torotot. At saka yung sandok at saka kawali. No, kawali. ang nalala ko yung daddy ko pa nga nabubusina. Busina Ayan. lang. Busina rin. Busina. Oo, Yan. kasama Oo, yan. kasama yan. Oo. Oo. Yan ay mga nakagawin natin kasi ang paniniwala talaga ay kapag nagkakaroon ng mga itong paputok na ito, na aalis daw yung lahat ng negatibo. Ang mga spirito. Nagtataboy Oo. ng mga negatibong enerhiya. Ang enerhiya hindi yun sa physics, kundi yun yung parang nararamdaman mo na nagbibigay sigla sa'yo. Yan ang ibig sabihin sa divination na tinatawag. Okay. Bukod pa dyan, yung bilog, mga bilog-bilog, di ba? Magsuot ka ng bilog-bilog. Tama lang yan. Okay, magsusuot ka Okay, ng mga bilog-bilog. prutas na Yeah, bilog-bilog. prutas na bilog, oo. Dahil nga, parang ano yan bumalik tayo sa, alam mo circle kasi, bumalik ka sa pinagmulan. Kasi nga, di ba, 365 days sa isang taon. Ngayon, magsisimula ka ulit. Kaya nabuo mo na yung bilog, yung circle. Kaya, puro circle. Bukod pa sa paniniwala na pera. Kasi nga, ang mga coins talaga, even Roman period, di ba, ay bilog sila. Para nag-a-attract ka ng dagdag na kaperahan, kasaganaan. Ayan, oo. Prosperity. Kaya nga, di ba? Yes. Merry Christmas and a prosperous. Tama. Yan ang oo. gamit Bagong taon. Yan, yun. prosperous New Year. Yes. Oo. Yun naman. At ba sinasabi nga lumundag? Tatalon ka para tumangkad. Binabanggit ni Wina kanina Oo, yun. Di ba? Correct. Bago mag alas 12 o pag alas 12 ng ating Yes. gabi, tatalon para daw tumangkad. Tumangkad. Yun din sinasabi rin ng mga magulang ko noon Yes. sa amin. Although yung mga kapatid ko matatangkad talaga. Oo. Kasama na rin ako doon. Pero totoo ba yun, Atty. Nick? Alam mo, siguro totoo kasi ako hindi ako tumulundag eh. Hindi ka tumatalon, ha? Oo, hindi ako tumatalon eh. Natutulog ako minsan eh. Ganyan. Tapos ang isa pang pinapaano sa atin, yung maghahanda ka, wag lang daw manok, di ba? Kasi ang manok daw magiging kahig tuka, di ba? So, okay na naman yun. Ang pinakamaganda nga inihahain ay yung isda. Maski sa mga Chinese New Year, maski sa ordinary na solar New Year, isda ang inihahanda. Okay? So, okay yan. Tapos, ano pa ba yung mga iba? Yung malalagkit. Malalagkit na kakainin. Yan. Atty. Nick, yung mga yung mga kinakailangan nilang mga lucky charm. Marami rin, hindi ba? Yes, marami, oo.
Kailangan ba kabayo din yung lucky charm mo for 2026? Hindi naman. Alam mo kasi, pagka i-connect na natin sa Eastern ang mga mabigat is yung mga rat at saka mga horse. Okay? So, kailangan ninyo, kung magka-crystals kayo, yung mga lucky charms ninyo, ay yung mga kulay black. Okay? Kasi yan yung, let's say, black tourmaline, black obsidian, yan yung kagaya ng mga suot Yung mga ko. pakontra. Yan, kagaya yan, mga pakontra yan. Okay? Tiger's eye, evil eye, yan yung mga ganyang suot ko, no? For protection kasi yan. So, kailangan nyo yan. Yung pag-love life naman kasi, alam mo. Oo, nabanggit din ni Wina. Yes. Ang sabi ni Wina kanina, para daw magkaroon ng love life, gusto kong batukan yung nagsabi nun pumunta daw sa ilalim ng mesa at kumain ng alin? Ng ubas. Ng ubas. Oo. Alam mo, gawa-gawa yan ng mga baklitang scriptwriters Hindi totoo yan. Walang ganun. Di bale. Attorney Nick, halimbawa sa love life na lang. Ayan, love I'm life. sure maraming mga nakikinig din. Oo. Alam mo, okay lang naman. Pag Kasi, bibili ng ubas, wag pupunta sa ilalim ng mesa. Okay. Baka mamaya madumi pa yun. Ang inyong sa love life kasi itong taon na ito is okay lang naman kung kayo magpapakasal, lalo na kung swak yan sa inyong zodiac sign o kaya animal sign, no? Wag lang during the Mercury retrograde at saka wag lang during ghost month. Okay, ang isa pa, wag din during the latter half of the year kasi nandiyan yung Venus retrograde. Latter half of the year, ibig sabihin June, July? No, sorry, latter quarter. Last quarter pala. So, October, November, December. Burr months. Oo. Kasi, alam mo, magbabalik ka ng mga ex mo. Pag akala mo kayo ulit, naku, illusion lang yon. Kasi pagkatapos ng December, wala na ulit. Walay na. Balik kayo sa mga, hindi kayo nagpapansinan na naman. At pati ang negosyo, kasi may mga tao, di ba, nagsimula sila ng negosyo, tapos medyo nalugi dati, di ba? Ngayon, naisipan nila na ituloy nila. Okay, kung itutuloy ninyo, naku, wala ring mangyayari. Kasi, pag nag-start kayo, halimbawa, October, nung negosyo nyo, akala nyo, okay to, negosyo na binalikan ko. Pero illusion lang yon. Pagdating ng December, wala na ulit yan. Magkakaproblema. Tapos hindi mo na itutuloy. Ganon. Now, speaking of mga negosyo, gusto mo bang sabihin natin yung magaganda? Yung mga nag-iisip, halimbawa, nalugi yung negosyo nila pero nagkaroon ng magandang puhunan, nagpaplano uli na magbukas ng kanilang business. Ano kaya ang maganda for 2026? Alam mo, maganda kasi yung anything na konektado sa apoy o kaya metal. Okay? Yan yung mga elemento na maganda. Halimbawa, anything na may social media, okay, i-push nyo yan. Yung mga content creators dyan, ituloy nyo yan. Yung nasa communication, kagaya ng mga networks, okay, telecommunications, maganda rin yan. Yung e-commerce, yung mga nagbebenta using e-commerce, online selling, okay yan. Okay, digital businesses, halimbawa, nagpo-provide ka ng services na transcription, ganyan. Yung mga nasa BPO, mga yan, okay na okay rin yan. Automotive industry, kasi metal. Okay? Yung mga gumagawa ng mga repairs gamit ng mga metal, okay din yan. Entertainment also. At saka since money, metal din yan, anything na konektado sa financing. Okay, banking, yan. Ayun. Maganda rin yan. Yes. Yan yung mga pwede nyo pong tutukan at pasukin na mga negosyo ngayon 2026. Attorney Nick, may mga nagre-request, pakiulit daw ulit yung mga zodiac sign na swerte o kaya may hindi masyadong maganda ang dating sa pagpasok ng 2026. Yes, ang pinaka talaga excellent, okay, ay ang mga Cancer at mga Virgo, okay? Ang mga very good ay yung mga Aquarius, Libra, okay, at saka Gemini, okay? Ang mga sakto lang, okay, ay ang Scorpio, Capricorn, Leo, Taurus, Pisces at Aries. Ang mabigat ay yung mga Sagittarius. Di tayo gumagamit ng salitang malas, walang ganyan. Okay? Kasi sabi ko nga lagi, life is what you make it. Exactly. Halimbawa, mabigat yung zodiac sign mo for 2026. Ano ang pwedeng gawin? Okay. Mga Sagittarian yan, ang sabi mo. Sagittarians, okay. Unang-una, kailangan meron kang, yung tinatawag nga natin yung mga black
yung mga charms, okay? Kung wala ka namang ganyan at gusto mo medals like St. Benedict medal, okay lang yan. Okay? At saka, ang importante, yung sa lagi natin sinasabi, yung dharma, gumagawa ka lagi ng kabutihan. Ngayon pa lang, simulan mo na. So, yan ang magbabawi okay, sa kabigatan ng taon na ito. Pero hindi ibig sabihin kasi pag mabigat, hindi na maganda. Kasi sometimes kailangan mo ma-realize para magbago ka. Nagkakaroon ng mabigat kang karanasan and then yun na nagpapabago ng ugali mo o katayuan mo, di ba? Kasi kung lahat smooth flowing, halimbawa, meron kang ginagawang hindi maganda tapos okay na okay, hindi mo na-realize na mali pala yung ginagawa mo. Ano yung mga mali rin at mga masasakit nangyari sa buhay natin, nagsisilbing aral yan sa atin. Yes, aral. Oo. Kaya pagka ganun, tapos na yon, kalimutan mo na. Ayun, napakaganda ng mga sinabi ni Attorney Nick ngayon. Baka meron kang bahabol at sa mga nabitin, mamaya babalik si Attorney Nick. Yes. 10 to 11 Yes. sa programa ni Josa at ni Wina. Tama. Parting statement mo, Attorney Nick Okay. Nangin. Alam nyo, ito ay gabay lamang at ako'y laging natutuwa. Nandito tayo sa isyong pambayan ni Milky Rigonan. Harapin ninyo dapat ang bagong taon, 2026, ng may kabuuan ng damdamin. Huwag yung may pangamba. Kasi ang pangamba at takot, negatibo yan. Kailangan huwag mong isipin yung mga negatibo. Kailangan positibo ang pagharap sa bagong taon. Yan ang magdadala sa iyo talaga. At importante sa lahat yung dasal or panalangin. Yan. Maraming salamat, Attorney Nick Nangin.